Well, hello mga ka-adventure. Nandito tayo sa Barangay Calison, dito sa Kalumpit, Bulacan. At dito naman tayo mag-update ngayon, ano. At meron din tayo ditong sisilipin na isang barangay, ano. Hindi ko lang alam kung ano yung pangalan, pero doon, pagdating doon, nakita ko lang dito sa Google Map. Kaya so-survey lang natin kung ano yung kalagayan ng lugar doon. At sana samahan niyo ako sa adventure natin na to. At sa update dito, bibigyan ko rin kayo ng ibang update dito sa ginagawang kalsada rito sa may Barangay Calison. Di bali ito yung daan, yung pabalik rito, ito na yung papuntang MacArthur Highway. Yan, palabas sa Kalumpit, yung pinakapoblasyon. At dito naman, pagka dumiretso kayo, papunta na ito ng Hagonoy, Bulacan. Yung daan na yan. At meron tayong pupuntahan dyan na isang lugar, ano, sa... Hindi ko lang alam, basta malapit lang dito, i-update ko kayo. Papasok tayo dyan sa isang iskinita malapit sa school. Yun ang pupunta natin. Ayan na rin di bali yung kalagayan ng ginagawang kalsada rito, no? Yan, may mga ibang poste pa rito. Unti-unti na-upgrade yung kalsada rito sa Barangay Calison. Meron tayong pupuntahan dito. At sana itong ginagawang daan dito ay magtuloy-tuloy. Ala, grabe yung ano rito, oh. Kita nyo naman tong crane na to. Yung pala doon, may ginagawa pala ron na ano, yung flood control project. Yan, no, doon, no. Marami pang heavy equipment na gumagawa roon. Tuloy-tuloy pala yung ginagawa rito ng ano, paggawa ng kalsada at flood control. Yan, makikita ninyo dito, meron tayong lugar dyan, pupuntahan dyan. Papasukin natin. At ipakikita ko sa inyo yung kalagayan ng ibang makikita natin dito. Ayan, makikita ninyo dito yung mga residente na nakatira doon, gumagamit na ng bangka para makatawid doon sa bahay nila. Ayan yung bangka, kung makikita ninyo, kasi wala na, lubog na yung pinaka-pilapil na dinadaanan nila papunta doon sa bahay nila. Ang sitwasyon kasi ng pagtaas ng tubig dito, continuous na tumataas, taon-taon tumataas, hindi na maagapan, kaya talagang nilulubog na to unti-unti. Kaya magmula dyan, makikita nyo na putol na yung kalsada, tapos doon ulit magdudugtong yan sa kabila. Dapat nga matuloy yung pagtaas ng daan dito, kasi nga pagka panahon ng bagyuhan, napakahirap ng sitwasyon dito. Kaya madadaanan na natin dito yung Calison Elementary School. Ayan, no. Ilulubog din yung school na yan. Ayan. Quick tour ko lang kayo. Unti-unti na rin kinakain ng tubig yung school. Makikita nyo doon, may mga ano na rin, no, tubig na. Ayan, ewan ko kung makikita ninyo sa screen. Oh, doon may tubig na rin doon, no. Ilulubog na to. At alam nyo ba na ang isang kalagayan dito sa Kalumpit, marami talagang lugar dito na nilulubog. Kaya dapat magkaroon talaga ng magandang solusyon dito para sa flood control. At ang isang nakikita ko talagang solusyon din na malaki ang may tutulong, yung dredging ng mga ilog. Pero maraming magbabash, maraming hindi naniniwala doon sa ano ng dredging, yung kakayahan ng dredging. Basta proper dredging lang ang mangyari, mabibigyan ng magandang solusyon dito. Kasi isipin nyo naman, bakit sa Netherlands mas mababa pa yung level ng tubig doon kumpara dito sa level ng Pilipinas. Pero naagapan nila, no, pinagsama nila yung power ng flood control tsaka dredging. At alam nyo naman, ang Netherlands, isa yan sa mga magandang bansa na pinupuntahan din, ano, sa Netherlands.
Pero sila, continuous yung pagdedredging ng mga ilog nila doon. Kaya nape-prevent nila yung tuluyang paglubog ng kanilang bansa. At yan mga ka-adventure, kakaliwa na tayo rito. Ayun, naalala ko na, ito na. Papasok tayo dito sa Barangay Gugo. Dito tayo papasok sa Barangay Gugo. And tingnan natin kung ano yung mga kalagayan ng mga residente rito. Time check, it's now 11:18 ng tanghali. Medyo may kainitan na. Ang daming ano dito, Tesdaman building, oh. Nakalagay pa yung malaking pangalan ni Joel Villanueva. Mukhang nag-aani sila ngayon ng palay. Ayan, oh. Panahon ng ani ng palay. At ito ang kalagayan. Di bali ano pa rin to? Part pa rin ito ng Calison, Barangay Calison. Oh, kagagapas lang dito ng palay. Ito yung kalagayan dito sa Barangay Calison. Andito, oh, nagbibilad na sila rito ng ano, ang palay. Ay. Ito, ready for harvest na rin dito sa kabila. Oh, ayan ang ano rito sa Barangay Calison. Grabe yung mga water lily, sobrang init, sunog. At eto na, papasok na tayo ng Barangay Gugo. At mukhang pesta pala dito nung nakaraang May 2 tsaka 3. At ito na ang kalagayan ng Barangay Gugo. Dito rin yan sa Kalumpit, Bulacan. Mukhang ina-upgrade yung kalsada rito, ah. Ayan, oh. Oo nga, ginagawa yung daan. Lubog na rin pala sa tubig itong Barangay Gugo. Meron pang dito, Romeo's Private Resort and Events. Yan, oh. Kita yung mga bahay dyan. Ang nasa gitna na ng tubig yan. Diretso pa tayo. Tingnan natin kung hanggang saan tayo makakarating gamit ang motor natin na si Aaron. Bawal dumaan ang delivery trucks. Oh, ito bagong gawa yung daan. Ang taas ng ginawa ng daan. Grabe din, oh. Ano na rin pala rito, water ward na rin pala. Doon sa malayo, yun na yung MacArthur Highway. Doon, ito yung mga bahay na nakikita niyo. Yan, ang mga nasa gitna ng nakatayo na lang sa gitna ng tubig. Ganyan na yung sitwasyon ng kalagayan ng mga bahay rito. Sa sobrang taas ng ginawang kalsada, yung mga residente tuloy na nakatira dito sa tabi ng daan, nag-upgrade sila ng ano, daan nila, pathway, para sa mga garahe ng sasakyan nila. May mga gumagawa dito. Ayan, oh. Barangay Gugo. Grabe na rin, oh. Kita nyo dito. Yung loob ng bahay na to, nakalugmok na rin sa tubig. Ayan, oh. Mahirap na rin pala rito sa Barangay Gugo. Sobrang baba rin pala nito, ang lugar na to. Ito yung pinaka-outpost nila. Mukhang napabayaan na yung outpost. O, ito naman elementary school ng Gugo sa likod ng Barangay Hall. Ito yung pinaka-barangay hall ng Barangay Gugo.
Tapos dito naman yung covered court nila. Ayan, kita nyo yung kalagayan, no? Grabe. Puro tubig na rin pala rito sa Barangay Gugu. Ayan, napakatahimik dito sa Barangay Gugu. Sobrang tahimik ng community dito. Ayan, makikita nyo naman yung level ng tubig, halos malapit na mag-level dito sa daan. Ayan, oh. Nagkaroon na rin ang sitwasyon ng ibang kalagayan dito ng mga bahay, oh. Nakaano na sa tubig baha. Ayan, kung makikita ninyo, lubog na sa tubig. Ito nga yung bahay rito, gumawa na ng ano, tulay, nagawa sa kahoy para lang makaiwas sila sa tubig, para hindi sila makalusong. Mga lubog na yung ibang bahay. Ayan, oh. Naka ano yung tikling, tawag pala dyan, tikling. Oh, grabe. Ganito rin pala rito ang kalagayan ng Barangay Gugu. Eto nga, wala nang nakatira dito, pinabayaan na tong bahay dito, nabando na, di na tiniran. Tsaka grabe yung sitwasyon dito. Medyo iba na yung kulay ng tubig dito. Kulay brown na. Dahil siguro hindi na maano yung tubig na yan. Stagnant na siya. Dito, pasok tayo rito. Ayan, pasok tayo. Pasya lang tayo rito. Yan ang kalagayan dito sa, di bali ito, ano to? Itong pinasukan natin parang Barangay Santa Cruz. Grabe, oh. Ang daming mga bahay dito na nakalutang na lang sa gitna ng tubig. Halos parehas na rin doon sa mga ibang lugar na na-vlog natin. Buti na lang dito, medyo nasementuhan pa yung daan. Para kahit paano, yung mga bahay na yan na nakikita ninyo sa malayo, sa bandang kaliwa natin, nakakatawid pa. Pero siguro pagka panahon ng bagyuan dito, wala na, lubog na tong daan na to. Itong mismong dinadaanan natin. Swerte pa yung mga nakatira dito, kahit paano nagawan pa ng kalsada tong kanilang lugar. Oh, yan. Mukhang wala ng daan. Yan ang kalagayan dito. Yan ang isang sitwasyon dito sa may Barangay Santa Cruz. Lubog sa tubig. Itong mga bangka na to, ito na yung pangunahin nilang transportasyon na ginagamit dito, no, para makatawid dyan, no. Yan ang kalagayan dito. Oh, at pabalik na tayo. Pinakita ko lang sa inyo kung ano yung kalagayan ng ibang barangay dito. Napakatahimik. Yan ang isa rin na nagpapatunay na yung katahimikan ng lugar dahil epekto rin ng paglubog ng lugar na to. Yan nga, dito makikita nyo halos pantay na yung daan, no, sa tubig, oh. Malapit nang umapaw. At sa tingin ko ma-high tide pa, tumataas pa ang tubig. Ang ganda pa naman ng bahay doon, no. Yun, no, kita nyo naman, parang resort yung bahay. Ayan, marami din magagandang bahay din dito. Oh, kita nyo. Pero mababakas ninyo na yung sa ilalim ng bahay nila, yung pinakasilong, halos na lubog na. Kakataas ng lugar.
Yan, no? Ito pa. Sana makapunta pa tayo doon sa pinakadulo pa ng lugar na to. Grabe, no? Napakatahimik ng lugar. Ito nga dito, kita nyo. Yan yung kalagayan, no? Yan ang kalagayan dyan. Lubog na yung mga ibang bahay doon. Sa nakikita ninyo, lubog na siya. Yung katahimikan parang parang ang lungkot. Yung lungkot ng lugar dito. Mararamdaman mo. Ang daming nakaparking dito. Bakit kaya? Mga sasakyan. Ay nako, wala na. Mukhang malalim pala, mga ka-adventure. Hindi pala tayo makakatawid. Oh, taas ng tubig. Malalim pala, sir. Malalim po, ano? Hindi kakayanin, no? Hindi ko lang alam kung Oh, halos lagpas ng gulong nyo, eh. Oh, baka tumirik. opo. Sige, hindi na ako tutuloy. Sige, salamat, oh. Okay na, oh. Baka hindi rin ako, bumalik na lang ako. Lalim, eh. Papasala ho ba kayo doon o paano ba? Hindi, lang sana ako doon, pero hindi na ako tutuloy. Baka malalim din ho doon. Ang baba pa naman ang ko. Sige po, thank you po, sir. Wala, negative tayo mga ka-adventure. Ayan, tubig. At buti na lang nakita natin yung tricycle. Halos lagpas kalahati na ng gulong ng tricycle, eh. Hindi na pala tayo makakapunta doon sa pinakadulo doon ng Barangay Gugo. Hindi naman natin pwedeng isapalaran si Aaron na makatawid dito. Di ko naman inaasahan na ganito rito, na malalim yung tubig. Akala ko diretso lang na katulad dito sa dinaanan natin. Wala. Negative tayo mga ka-adventure. Ang lalim, eh. Baka tumirik si Aaron at hindi na natin isasapalaran si Aaron. Mahaba-haba din yan. Doon pa sana tayo pupunta mga ka-adventure. Doon sa pinakadulo pa. Kaya lang wala na, eh. Hanggang dito na lang, end of the road. Yan ang kalagayan dito na may papakita ko sa inyo sa Barangay Gugo. Dito yan sa Kalumpit, Bulacan. Wala, eh. Hirap din ang kalagayan pala rito ng mga residente rito. Tsaka hindi ko sigurado kung baka mamaya madulas yung daan, eh. Mag-slide tayo dahil puro lumot dito. Ang daming lumot. Mahirap makapunta. Ang baba pa naman ng clearance ni Aaron. Yan, Kaya na tayo. Back out na tayo rito. Hindi na pala makakatawid. Ang lalim mo ng tubig. Doon sana yung doon sa dulo, pupuntahan ko po sana. Mababa po yung clearance ng motor ko, eh. Aabutin po yung baka tumirik. Lagi ho bang ganyan yung sitwasyon ng daan na ito? Hindi na ako nagbago. Dapat pala ito mataasan po, Kawawa rin yung mga ibang tumatawid dyan. Hindi na matataasan yan, nakakagulo na sa Senado. Ay, yun nga po ang problema. Nagkakakudita na sa Senado, sila na nagkakaaway doon.
Malalim talaga. Hindi talaga kakayanan ni Aaron. Inabot na yung tambucho ng motor. Buti hindi tumitirik. Wala na. Negative na tayo mga ka-adventure, kaya pabalik na lang tayo, no? Doon sa pinanggalingan natin kanina kung saan tayo pumasok. Kaya pala maraming mga motor dito na nakaparada kasi hindi makatawid, mabababa. Kita nyo naman, no? Kawawa talaga dito, no? Sa Barangay Gugo. At yan mga ka-adventure, pauwi na tayo. Pabalik na tayo rito sa pinasukan natin kanina. At negative na tayo, kaya sana nagustuhan nyo itong pag-update natin dito sa Barangay Gugo. Nakita nyo naman yung kalagayan dito, no? Mahirap din pala yung sitwasyon dito ng mga residente na nakatira rito sa Barangay Gugo. Tsaka dito sa isang pinunta natin sa may Barangay Santa Cruz. Kaya pala napakatahimik ng lugar na to. Isa ring kalagayan na nakakalungkot. Ang hirap ng kabuhayan dito. At shoutout din sa mga taga Barangay Gugo at Barangay Santa Cruz na makakapanood nito itong video natin. Hindi ko na ipakita yung pagpasyal ko sa ibang lugar dito. Maraming salamat po. At salamat din sa mga viewers natin, ano. At pagpasensyahan nyo na ngayon, medyo wala pa tayong adventure, pero magkakaroon tayo uli ng panibagong moto adventure. Dito na ako magpapaalam at maraming salamat po. Don't forget to like, share and subscribe. Always remember, ride safe, stay safe and be safe. At maraming salamat po sa inyong mga pagsuporta. Ganon din po, shoutout din sa mga kaibigan natin sa YT na napaka-solid. At shoutout din ay kay gusto kong shoutout para si Brother Bernard Bibar at sa mga yung warehouse sa Cotabato City. Shoutout sa inyo. Maraming salamat sa palaging panonood sa Francie Adventure. At shoutout din kay Brother Edgardo Gigante. At maraming salamat din sa palagi mong pag-comment. Maraming salamat sa pagsuporta. At shoutout din sa lahat ng mga viewers natin. Thank you po. Ride safe, stay safe and be safe. Francie Adventure signing out.